Sa puntong ito ay alamin po natin ang pinakahuling balita kaugnay ng bagyong Juaning at kung ano ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras mula kay April Enerio sa Ulat Panahon. Salamat, Ms. Cathy. Sa ating balita, patuloy na kumikilos patungong Taiwan, Batanes area si Bagyong Juaning. Para sa detalye, kasama po natin si Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio. Magandang gabi, Alzar. Ano nang update natin dito kay Bagyong Juaning? Magandang gabi ulit sa inyo lahat. At kaninang alas 5 ng hapon, itong si Bagyong Juaning ay malapit sa ating bansa. Pero patuloy itong kumikilos na west-northwest na maaaring tubukin uli itong Taiwan. At ang layo po niya ay nasa 660 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. At nakataas pa rin ang public storm warning signal number 1 dito lamang po sa Batanes Group of Islands. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na maging alerto sa mga at maging update dahil itong bagyong Juaning ay lalapit dito sa Taiwan at Batanes area. Doon sa Batanes Group of Islands ay makakaasa po ng mapag-ulan at malalakas na hangin. Itong lakas na taglay ng hangin nito, itong bagyong si Juaning ay nasa 185 km per hour, samantalang yung gustiness ay umaabot ng 220 km per hour. Inaasahan pa rin natin itong kikilos na west-northwest sa bilis na 20 km per hour, kaya sa Sabado pa ng umaga ito lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility. At Alzar, tulad nga na nabanggit mo na under public storm warning signal number 1 ang Batanes Group of Islands. Ano naman ang magiging epekto nito sa lagay ng panahon natin sa mga susunod na oras? Sa mga susunod na oras, ito lamang Batanes Group of Islands ang magiging o inaasahan may pagulan at malakas hangin habang dulot ng bagyong ito kapag ito'y lalapit sa Taiwan at Batanes area. At yung nalabing bahagi nating bansa, fair weather po tayo at inaasahan natin na may mga pagulan at thunderstorm. At Alzar, no, dyan sa ating MTSAT imagery, nakita natin yung ilang kaulapan sa may bandang Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. No? Ano ang nagdadala ng mga light to moderate rains na pag-ulan dyan? Ito ba ay ang intertropical convergence zone o wind convergence lamang? Una-una, wala tayong intertropical convergence zone dahil hindi siya nakaka-apekto at malayo sa ating bansa itong intertropical convergence zone. Katunayan ay putol itong ITCZ o intertropical convergence zone. Kaya makakaasa tayong mga light to moderate rains dahil una-una mayroon tayong trap mismo ng bagyo kaya may naapektuhan itong malaking bahagi ng Southern Luzon at ng ilang bahagi ng Visayas. At meron din tayo mainang epekto ng habagat. Dito lamang po sa may bandang western section ng Visayas, ganun din ang western section ng Mindanao. At tulad ng nabanggit mo kanina, no, papalapit itong si Bagyong Juaning sa may bandang Taiwan at Batanes area. So we believe na po ang gale warning. Ano ba ang detalye na nandito po sa warning nyo? Tama, nakataas pa rin ang gale warning natin at doon pa rin natili sa northern at eastern seaboards ng Luzon at northern Luzon at eastern seaboards ng central Luzon. Kung saan sa mga seaboards na yan ay makakaasa po ng halos buong araw ay maulap at may mga pag-ulan. At ang inaasahan po nating mga lagay ng karagatan po doon ay rough to very rough at kung saan itong malalaking alon ay aabot mula sa 2.5 hanggang 4.5 meters. At yung lakas ng hangin inaasahan po natin ay mula sa 41 hanggang 63 km per hour at 22 to 34 knots. At mga lugar ko saan maapektuhan itong gale warning, itong mula doon pa rin, Babuyan, Calayan, northern coast ng Ilocos Norte, Cagayan, Isabela at Aurora. Okay, huli na lang, Alzar, paalala na lang sa ating mga kababayan, especially dyan sa may Batanes Group of Islands. At yung mga under gale warning po, paalala na lang po sa ating mga kababayan. Paalala po sa ating mga kababayan na dito sa Batanes Group of Islands kung saan maganda pero huwag maging kampante dahil itong bagyo ay malayo pa sa mga oras ito. Pero sa mga dating oras mula ngayon ay maapektuhan itong Taiwan, Batanes area. Kaya maging handa po tayo. At doon mismo sa northern at eastern seaboards ng Luzon ay malalaki pong pag-alon. Kaya huwag munang pumalaot ang ating mangisda. Ganun din ang maliit na sasakyang pandagat dahil po sa epekto ng bagyong ito.
Okay, maraming salamat. Ayan po mga kababayan, si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio na nagbigay sa atin ng update kaugnay ni Bagyong Waning. Narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng Pilipinas para sa mga susunod na oras. Simulan po natin sa Luzon. Puerto Princesa na may 25 to 32 degrees Celsius at syempre mababa pa rin po sa Baguio City na may 16 to 24 degrees Celsius. Punta naman po tayo ng Visayas, mataas na sa Iloilo at Bacolod na pareho. May 25 to 32 degrees Celsius habang mababa naman sa Metro Cebu na may 24 to 30 degrees Celsius. At sa Mindanao, mataas na po pareho sa may Cagayan de Oro at Metro Davao na pareho may 24 to 32 degrees Celsius at mababa naman na ang 24 to 31 degrees Celsius sa may Zamboanga City. At para naman bukas, sisikat po ang araw alas 5:34 ng umaga at lulubog alas 6:29 ng gabi. Ugaliin mag-monitor ng weather conditions first thing in the morning. Tumutok sa PTV alas 5 ng umaga para sa nangungunang programa naghahatid ng weather updates ang Panahon TV. At para naman lagi kang updated oras-oras sa panahon, follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website. Abangan din ang susunod na weather updates kasama si Weatherman Harry Bayona, hatid sa inyo ng Panahon TV Express. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po inyong Weather Girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Miss Cathy. Maraming salamat, April Enerio.